Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung matatandaan sa mga nauna ko ng video, sa bansang Qatar ngayon namamalagi ang kinikilalang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh, kasama pa ang kanyang pamilya at malalapit na mga kamag-anak at kaibigan. Sa kasalukuyan ay tila inampun ng bansang ito ang leader ng Hamas at pinoproteksyonan. Bukod kay Ismail Haniyeh, ilan pa sa mga kilalang opisyal ng Hamas ay kasalukuyan ding sa Qatar naninirahan bago pa man magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. At ayon pa sa mga leader na ito ay sa Qatar umano nila patatakbuhin ang militanteng grupo na nakikipagbakbakan kontra Israel sa Gaza Strip ngayon. Kung inyong matatandaan, sa video na ito na inilabas ng Al-Qassam Brigade na armed wing ng grupong Hamas noong 20 ng Oktubre, makikita ang pag-alalay nila sa dalawang Amerikanong hostage na kanilang pinalaya at pinasundo sa Red Cross. Kinilala ang mga pinakawalang hostage na mula sa Chicago sa bansang Estados Unidos na sina Judith Tyranan, 59 anyos at ang kanyang 17 anyos na anak na si Natalie Shoshana Ranan. Ayon sa Hamas, pinalaya sila dahil sa humanitarian reasons. Bumisita umano ang mag-ina sa Israel para sa isang Jewish celebration nang dukutin sila ng grupo ng Hamas sa kibbutz Nahal Oz. Dinala ang mag-ina sa isang military base kung saan naghihintay sa kanila ang kanilang pamilya. Sila ang mga pinakaunang hostage na pinalaya ng grupong Hamas mula nang lumusob ang mga ito sa Israel noong 7 ng Oktubre. Nagbigay man ng pag-asa ang ginawang pagpapalaya sa mag-ina sa pamilya at kaanak ng mga naiwan pang hostage. Hindi pa din maiaalis sa isipan ng mag-inang Amerikano ang bangungot na kanilang naranasan na hindi nila makakalimutang karanasan sa kanilang buhay. Hindi pa din nawawalan ng pag-asa ang pamilya ng mga naiwan pang hostage na isang araw ay makakauwi din ang kanilang mga mahal sa buhay gaya na lamang ng mag-inang Amerikano. Pero bakit nga ba napakalaki ng ginagampan ng papel ng bansang Qatar sa nangyayaring kaguluhan? Ano nga bang ugnayan mayroon ng Hamas at ang Qatar at hinayaan ng kanilang gobyerno na sa bansa nila magtago ang mga opisyal at leader ng Hamas na kasalukuyang sinasagupa ng puwersa ng Israel sa Gaza Strip? Sa natapos ng isang linggong ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, isa din sa mga nakiusap noon sa magkabilang panig ay ang bansang Qatar at hanggang sa kasalukuyan, isa pa din ang Qatar sa mga nangungunang bansa na nag-uudyok sa magkabilang panig na magkaroon muli ng ceasefire o tigil putukan upang mapakawalan pa ang natitirang mga bihag ng Hamas sa Gaza. Maraming mga bansa sa Middle East ang nagsisilbing mga mediator sa tuwing magkakaroon ng mga kaguluhan at hindi pagkakaintindihan sa kahit na mga aspeto sa naturang rehiyon tulad na lamang ng Egypt, Kuwait, Qatar at Oman. Pero sa lahat ng mga bansang ito, Qatar ang laging nangungunang tagalutas ng problema at nag-aayos ng anumang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa sa gitnang silangang Asya. Aktibo ang bansang ito kahit pa sa mga bansang Ukraine, Lebanon, Sudan, Iran, Afghanistan at Palestine. Ayon sa mga eksperto, may dahilan umano kung bakit ito ginagawa ng Qatar. Ang Qatar ay kilalang napakayamang bansa dahil na din sa langis nito kahit na mas maliit pa ang bansang ito sa Maynila. Ito ay ginagawa ng Qatar para umano sa kanilang proteksyon. Gusto ng Qatar na maging kapaki-pakinabang sila sa international community upang maprotektahan ang sarili nito mula sa mga hindi inaasahang mga interventions mula sa malalaking bansang kapitbahay nito, ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates. Ang mga bansang ito kasi sa kasalukuyan ang nagbabanggaan pagdating sa yaman, impluwensya at nasasakupan. Pero sa ngayon ay makikitang mas maimpluwensya ang Qatar dahil sa kanilang bansa mismo nagtatago ang mga lider ng grupo ng Hamas na ayon sa Amerika ay grupo ng mga terorista. Pero hanggang kailan nga ba dapat na panindigan ng Qatar ang kanilang reputasyon ngayon ng pagiging taguan ng mga lider ng teroristang may tuturing? Pabor nga ba ang bansang ito sa ginagawa ng Hamas dahil sa ngayon ay iniingatan ng bansang ito ang mga pinuno ng militanteng grupo? Ayon kay Gershon Baskin, isang Israeli hostage negotiator na direktang nakikipag-deal sa Hamas,
Ang Qatar umano ay isang estado na sumusuporta sa terorismo at dapat nagawa ng aksyon ang ginagawa nilang ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng Estados Unidos na kanilang pinakamalaking military base sa bansang ito sa buong rehiyon, dapat umanong sabihan ng Amerika ang Qatar na kung hindi mapipilit ng Qatar na pakawalan ang nalalabi pang mga bihag ng Hamas, ay dapat umanong paalisin sa kanilang bansa ang mga leader ng Hamas. Pero ayon naman sa Qatar, mali umano ang pagkakaintindi ng marami kung bakit nila kinukupkup ang mga leader ng Hamas, at ito ay hindi dahil sa pabor sila sa terorismo, kundi Estados Unidos umano ang nag-utos sa kanila na pansamantala nilang kupkupin ang mga leader ng Hamas. Hindi naging pabor ang Qatar sa ginawang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 ng Oktubre, subalit ang dapat pa rin umanong sisihin ay ang Israel dahil na din sa ginawa nitong pananakop sa Palestine. Sinubukan din ng Qatar na kausapin ang bansang Iran na wag nang makisawsaw para na rin hindi na mas lumawak pa ang kaguluhan. Hindi umano hangarin ng Qatar na ipakita sa mundo na sinusuportahan nila ang Hamas sa kanilang ginagawa, at ang tanging nais lamang nila ay ang matulungan ng mga sibilyan sa Gaza, lalong-lalo na ang mga kabataan na wala pang nalalaman sa mundo. Kaya naman dahil dito, isa din sa mga naging pangako ng Qatar ay ang patuloy silang magpapadala ng pera sa Gaza bilang tulong sa mga sibilyan. Ayon kay Qatari Minister of State for Foreign Affairs Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, patuloy umano nilang tutulungan ang kanilang mga kapatid na Muslim sa Palestine at hindi sila titigil sa ginagawa nilang ito dahil kahit noon pa man ay ito na ang kanilang hangarin. Nagsimulang magbigay ng pera ang Qatar sa Palestine simula pa noong taong 2018. Idinadaan nila ang mga suitcase na naglalaman ng cash sa Israel patungong Palestine na kung minsan ay may lamang nasa 15 milyong piso. Nagsimula ito nang ang Palestine Authority at ang gobyerno ng Palestine sa Israel-occupied West Bank na kilalang kalaban ng Hamas ay nagdesisyon ng alisin ng sweldo ang mga empleyado sa Gaza noong taong 2017. Sinubukang kontrahin ng Palestinian Authority ang cash assistance na ito ng Qatar, subalit ayon sa Hamas, ito umano ay para sa kanilang pangangailangang medikal at kalaunay inaprubahan na din ito maging ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Sa ginagawang ito ng Qatar, may mga nagsasabi tulad na lamang ng Israel Foreign Minister Eli Cohen na ang perang ibinibigay ng Qatar sa Hamas ay nagiging tulong umano para ipangbili ng mga gamit ng Hamas sa kanilang pakikipagsagupaan sa Israel. Sinisisi din ng Qatar na nasa likod din umano ng sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 ng Oktubre. Mariin naman itong pinabulaanan ng Qatar at sinabi na kung hindi titigil ang sinuman sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa ginagawang pagtulong ng Qatar sa Palestine ay mananagot at maaaring pagmulan ng mas malaking kaguluhan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!